Magandang araw sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Nakakuha na ako, kanina ko lang na-receive by mail ang certificate of registration ng aking invention. Ano yun? Ito, 2005 ko pang na-discover ito na para mouth spray. Pag may virus kayo sa bibig, in-spray nyo katulad ng gumagamit. Hindi ito gamot, pero mouth spray ito na marami kaming natulungan. Ito na ngayon. Ano ang karapatan ko ito? Ano ang karapatan ko rito? Ayan registration number, regulation. The registration grants, pinagkakalooban ako na right to restrain, prohibit any unauthorized person or entry from making or factory, using, offering for sale, selling or importing a product if a registered product, and importing any product obtained directly or indirect for such process if a registered process. Ako yung registrant lang dito, nagkaroon na ako ng grant. Kaya, legally, pwede kong ma-claim kung sino man ang dating may gumagawa niyan, kumopya. Kasi ang totoo, daming kumopya ito kasi ibang bansa, para ayusin natin, pwede naman kayo makipag-negotiate sa akin. Pwede kayo mag-produce with my authority. Basta't mag-uusap lang tayo. Hindi naman ako para masolo ko. Hindi. Pwede kayong mag-produce, magkakaroon lang tayo ng agreement. Ano ba itong invention na ito na sinasabing nakatulong? Ito, anti-pathogen. Pag sila anti-pathogen, yan yung virus and bacteria. Or disinfectant with solution or mix of solution for internal and external use of their users, mouth, nose, and eyes. Yan yung malawak ang yan. Kaya yan, nagkaroon kami sa Angat, Bulacan, nung kasagsagan ng ASF, African Swine Flu, awa ng Diyos, successful. May video kami niyan, nailabas sa TV yan. At yan ginamit kong mixture yan. Dito, spray na to Dito, dati ang pangalan nga niyan, Alice in Spray. Ngayon, ito na. Awa ng Diyos, may 80,000 mahigit na taong gumamit. Ni isa, hindi kami namatayan. Yung iba daw, marami, meron ng, nahawa na nung pandemic. Ayoko lang banggit, maingat lang ako magbanggit, para hindi tayo ma-restrict sa YouTube. At maraming natulungan. At may mga video kami, mga testimonial na makikita, nag-a-ads naman kami. So, yun, pwede na tayo mag-business. Legally, kapag nagkaroon tayo agreement locally, pwede nating i-restrict yung mga mag-i-import na similar yung product. Kasi maraming gumaya niyan kahit sa ibang bansa. Ngayon, marirestrict. Meron na tayong karapatan para ipatigil yon. Kaya kung magagawa kayo locally, pwede tayong mag-usap. Pwede naman ako kahit kanino, ayokong solohin ito. Gusto ko may-distribute nyo ang product nyo na mas malawak. Okay, mag-agreement lang tayo. Ano pa dito sa invention na ito? Utility model. Ano pa ang napapakinaban? Yung ASF, African Swine Flu. Yan yung ingredients dun sa loob dun. Kung ano yung nakapatent. Ipakikita ko sa inyo. Dahil ito, nasubukan na namin ito. Nagkaroon African Swine Flu. Yung tinesting namin, I think something like, nagsimula sa 16 na baboy nung tayo ng kalakasan ng African Swine Flu. Dumami yun, mabot ng 200. Hindi na-apektuhan. Pakikita namin yung video. Ito yun. Nailabas ito sa TV. May formula na nabuo ang isang kababayan nating inventor para labanan ng African Swine Fever na siyang nagiging dagok ngayon sa mga may babuyan. Sa panayam ng programang Saganang Mamamayan, inilahad ni Engineer Ismael Aviso na nakatulong ang kanyang ibinigay na gamot sa isang piggery sa Angat, Bulacan para labanan ang ASF. Si Jennifer Cruz sa detalye. Isang engineer ang nakagawa ng formula para labanan ng African Swine Fever sa Pilipinas. Sa panayam ng Saganang Mamamayan, sinabi ni Engineer Ismael Abiso na simulang gamitin ang kanyang formula sa isang piggery sa Angat, Bulacan noong September. Opo, last week. Ang totoo po niyan, nung nakita nila po yung video na doon sa Angat, Bulacan, yun lang ang natirang piggery na nabuhay. Yung piggery po kasi na yun ay nasa kulang-kulang 200, May natira silang 14, dalawang inahin, 12 patining.
May mga tama na ho, may mga sakit na ho yun. Nung ibinigay ko yung formulation ko para sa anti-African swine flu, hanggang ngayon, nabuhay na. Hanggang nanganak na rin po yung dalawang inahin. At ngayon na naibebenta na nila. Naparami nila ulit. Nagsimula po kami ng September. Ayon kay Abiso, nagsimula siya mag-aral sa virus noong 2002 noong kasagsagan ng SARS-1 sa ibang bansa. Sa kanyang pagre-research, napag-aralan niya ang kalakasan at kahinaan ng virus at kung paano ito nag-mutate. Madali siya kang ma-deactivate, kasi ang virus, wala namang buhay po yan eh. Hindi niya deactivate lang po yan. Doon ko na-discover na ang virus, lahat po ng virus, kahit pa swine flu, dengue, COVID-19, new virus, lahat po yan protein coated. Yung ano niya, yung pinaka-tentacle siya, pati yung kabuuan niya, protein coated. Ngayon, yun doon sa protein coated, meron mo siyang since protein yan, mostly fat, mataas ang proton kaysa sa electron. Ibig sabihin ko, positive po yan ang polarity niya, ang electrical polarity po niya, ang electrical charge niya is positive. Pag positive mo, dumidikit po yan sa negative. Pero kung pareho positive, maghihiwalay. Aniya, 2005 nang madiskubre niya ang bagay na ito at nagkataon naman na 2004 nang biglang nawala ang SARS-1. Pero ginamit niya ang kanyang konsepto sa ibang karamdaman gaya ng rhinitis at sore throat. Hanggang sa dumating ang African swine fever sa bansa. Nagdevelop siya ng gamot kontra rito at ipinadala niya sa piggery sa Angat, Bulacan. Ipinresenta ang resulta nito sa Department of Agriculture. It was 2 weeks ago, ipinresent nung partner ko sa DA. Pinakita yon, inimbestigahan sa Angat, Bulacan. Positive, totoo. Ang ginawa, last week, humingi sa akin pang emergency dahil nagkaroon ng epidemic sa Region 10. Okay. Sabi ko, sige, nag-formulate ako. Di pinadala ko ron. Kaya ngayon, nasa ongoing testing to kami. At since nakita naman nila na yung principle na yun, yun ang talagang puro mga antiviral po yun ang nilagay ko ron. Itinuro rin ni Abiso ang proseso ng paggamit ng kanyang formula. Ganito po. Una, lilinisin mo na yung coral, Kasi ang virus, di ba nabanggit ko po, merong electrical charge po yan. Opo. Yung electrical charge, meron siyang tinatawag, nagra-radiate po yan eh. Kaya kahit na yung malayo, kahit malayo nga naaapektuhan din yung ibang baboy, nagkakahawa-hawa. Kaya una, lilinisin muna po yung coral. Pagkalinis, sabon, malinis na, disinfect. Saka niyan, i-spray po yon, yung antiviral i-spray. Tapos i-spray sa baboy. Okay. Tapos ilalagay sa pagkain. May proseso po yan, madapakadali naman pong pag-aralan. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Naku, laking tulong po nung Abiso spray at saka yung yan ang niya, iniinom niya ngayon. Ito? Umaga, tanghali, hapon. Opo, meron po ako dyan. Ito. Opo. Ayan, Yan, Abiso spray. Ano natulong sa kanya? Sabi nga. Hirap huminga si Mrs. kasi may asthma. Ang ginawa, nilagay namin doon sa nebulizer kasi nasusuka siya at matapang po eh. Pero inuulit ko, hindi gamot yan ha? Hindi po gamot. Oo, pero nakatulong. Nakatulong po. Sige, kung wala ng remedyo, di lahat gagawin natin. Kasi, nung kasagsagan ng COVID, sinabi nyo, 7 to 8 times nag-i-spray. So, ang ginawa ko sa misis ko, dahil hirap siyang makahinga, ginawa kong 3 times a day na nebulize. Natural to eh. Kasi sabi nyo po, hindi gamot eh. Kung ano yung panlaban natin sa sakit tayong virus, bacteria para sa katawan, iyan yun ang nasa katawan natin. H2O2 tsaka zinc yan eh. Na-discover ko po ito nung kasagsagan din ng COVID. Ganun ba? Sige, pwede ba ako magbanggit ng gamot sa tenga? Sige. Tapos i-edit na lang natin yun. Sige. Gumagamit ako ng sa Mercury lang mabibili yun. Hindi ka makakabili nun kung walang reseta. Okay. So, walang sarado kasi COVID eh. Ito, issue sa misis ito ha? Hindi, ako po mismo. Ako pa rin po. Iba pa yung issue sa misis mo? Iba po yun. Kaya tumatangkilik kami ng Abiso talaga. Ginagamit yan? Opo, 2021 po nag-umpisa sa Shopee muna. Tapos nung ma-discover ko yung opisina nyo, tumatawag ako sa Quezon City. Lumipat pa kayo dito sa may Kaunlaran. Tapos, yun, dito na. Totally. Kasi alam ko, dahil hindi kayo naniningil ng mahal. So, hindi nyo pinapasa sa mga tao yung upa nyo. Kaya dito na, ito, bahay nyo talaga to. Dito kasi, ang bayad namin ng therapy sa EDSA, sa EDSA, 6,000. Hindi kaya ng tao eh. Kaya ito, dito sa bahay ko, 3,500 na lang. Opo. Follow-up session, 2,500. Laking bagay po.
Anyway, so masaya kayo dyan. Proven na ito. Katunayan po, may bitbit ako dito. Ano? Meron akong laging baon. To galing po sa inyo yan. Ayun. Ganun ba? Laging. Proven na pala. Apo, laging meron ako nito sa ano. Totoo, marami tayong natulog. Pag nagugutom ng lahat, nakakatulong. Ganun ba? At saka po yung anak ko po, babae na, nag-umpisa siya, 14. Okay. 18 na ngayon. 14. Pag hihiga siya, nagsusugat yung tenga niya, pati yung loob. Tapos, nilagyan na namin ng yung powder. Tapos, binili na namin ng kung ano-anong klaseng gamot sa butika. Okay. 3 days lang. Wala bumabalik. Ibig sabihin, bumibili kayo, gumaling ba siya nung Hindi. sa butika? Umiigi pero bumabalik. Oo, eto. Sakit. Sabi ko, gagaling din to kasi eye, ear, nose, throat to eh. Umagat walang sinabi sa tenga, gumaling ako dahil yung katay doon sa... Wala nang remedyo eh. Baka sa lahat gagawin natin. At saka pandemya yun. Oo. Nakadalawang spray lang siya. Sa isang, as in, hindi po sa yabang ha. Subukan nyo. Isang araw ginamit niya. Kasi migising siya ng tanghali. Ni-spray. Tapos bago matulog. Kinabukasan, nagulat ako eh. Natuyo na. Yung po ba lumalabas na dugo kulay puti. Yung tubig. Opo. Yung nga po. Tapos nagulat ako. Sabi ko napakagaling. Sa misis nyo, ano na itulong sa kanya? Ay yung pong nung nakaraang month of June, nakalmot siya ng pusa. Okay. So natakot ako, pinabaksinan ko ng anti-rabies. Dapat hindi naman agad papabaksin. Yun nga diba? Nakatatlo po, nakadalawa so 5. Okay. So nung pangalawang injection niya, nanghina siya. Nanghina siya. Tapos hindi pa siya ito nag-spray siya pero hindi pa siya umiinom nung nung oxy. Ako lang kasi malakas po kasi ito na nahihilo siya pag umiinom. Malakas to, hindi dahan-dahan lang to. Nagbavitamin siya pero ibang vitamin siyang iniinom niya. Yung nabibili sa puro ito herbal ito pero puro ito kailan dahan-dahan lang po. Tapos hanggang sa 2 kutsara na lang kinakain niya. So lumalabas yung simula nagkaroon siya ng anti-rabies. Nanghina po siya. So 2 kutsara na nilalagnat tapos ang kinakain niya yung prutas na apple at saka peras lang, hindi sapat yun, tsaka saging. Sabi ko, hindi sapat yan. Sabi ko, napapanood ko si Engineer Abiso na ang sabi niya, pag ang tao may sakit, dapat ang kakainin 2 kilo sa umaga, tanghali, hapon. Kabisado ko yun. Pagka natural ka, wala kang sakit, 1 kilo sa umaga, tanghali, hapon. So, sinubukan ko siya kasi malakas yan. Ng prutas po at gulay. Gulay po yung sinasabi ko. 1 kilong gulay, 1 kilong prutas. So, ang nangyari po, yung misis ko nanghihina na talaga, natakot na ako. Sabi ko, dadalhin lang kita sa ospital kasi hindi sapat yung kinakain mo. Ito yung misis ko. Ito yung misis ko. Yan. Binili lang pagkain sa labas. Yan yun. Sige po kayo doon. Pati pag akyat sa 2nd floor, hirap siya. Hindi siya. May asthma din po kasi siya eh. May asthma kaya, nagsisi talaga ako, bakit ko bakunahan. Hindi ko nga pinaturukan. Nag-trigger ba yung asthma? Opo, hindi ko nga pinabukunukahan ng COVID. Ito ang gamit namin. For the information ng mga manonood nung kasagsagan ng tubig, linggo-linggo, kinukuhanan kami ng Okay. Negative. Hanggang natapos. Hanggang sa nagbaba ng si Abalos na okay na. Hindi na. Ito lang, ito gamit. Subukan nyo. Proven talaga. Balik tayo sa misis nyo. So, nanghihina na siya. Nanghihina siya. Unahan kayo ng anti-rabies. Kaya, ano ginawa nyo? Yun nga po, nung nanghihina na siya, hirap huminga, yun naisip namin yung ito nga, abiso. Kasi, ko po yan kasi po, nung bagong opera din po ako ng yung sa appendicitis ko. Nahirapan akong huminga po nun. Kasi sabi naman sa akin nung inoperahan ako is sabi sa akin na daw po ako, ingatan ko yung lungs ko. Sinabi din po sa akin na sasakit yung sa part ng likod ko kasi nga po medyo na dahil bago po kasi ako pumasok ng ospital. Pumutok na siya. Pumutok na po siya. Pero at least nasa ospital na po ako noon. Pero sabihin po, bago po nila mabuksan, pumutok na po. Yun. Kaya yan din po yung ginamit ko noon. Hirap po akong yan. Yung talagang idiretso ko sa bibig. So, may
bumili naman po siya ng nebulizer. So Ayun. sabi ko, bakit hindi ilagay na lang yan sa Yun. nebulizer? Oh. Ine-nebulize ko po. Ano nangyari? Same na ginawa ko din po nitong na-injectionan ako ng anti-rabies. Okay. Ano Yan yan? po. Nakatulong ba? Nakatulong po. Nakatulong, ha? Opo. Yung paglala nyo doon sa anti-rabies, nag-improve kayo? Yes. Yung paghinga, makatulong? Yes po. Yes. Oo, hindi mo Kasi nag-asthma siya. Tapos, mahinang kumain. Eh, sabi ko, kung hindi mo mainom tong ano, kasi malakas nga yung abiso, 1 pair mo na, isang araw. Yun ang instruction. Matapang kasi to. Ito. Herbal diabetes, Apo. herbal, ano lang yan. One pair mo na. Tapos, sumunod na araw, 2 pairs. Ayun. Ngayon, 3 pairs. Hanggang ngayon po, pinagti-3 pairs ko siya. Yes. Oo, Opo. ha? Wala Tandaan, tanghali gabi. Sige, tandaan nyo, ang katawan natin nakadesign para malakas, prutas at gulay. Apo. Paano yung karne? Hindi, kakainin natin. Pero kailangan natin pagpapalakas tayo. Papalaking muscle, yun. Kumain ka ng karne. Natulog ka lang, nanood ka ng TV. Yun, nakaka-problema. Kailangan natin karne. Kailangan lumakas Nakalawa, di ba? Pero dapat kukonsumuhin natin. Okay. Kung palang spray nyo, sino sinisipon dito? Sprayin mo siya, ha? Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Nakakatulong. Emergency po ako kasi nahirapan ako huminga. Ngayon, Ngayon okay na po. nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi. Oo. Ito sige sa ano sabi niyo? Ano sabi niyo? Ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga. Ubo ako ng ubo. Ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, may call Sabi ko, i-priority mo ako sa lala mo. emergency. Sa emergency, dinalhan ako 2 tsaka isang magnet. Ito ganun. nandito. Ganun. Ngayon wala na po, sawa na Ito ba yan? Ito ba yan? Opo, ito, dala-dala ko lagi po. Ayun wag niyo nang ano Ito ha. po. Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Ayan ha. Ito po, lagi kong dala-dala to. Tandaan Pati niyo. apo ko nagaganito. Very good ha. Sila. Ang dami kaming naano niyan ha. Natulungan Maganda niya. po niyan, promise. Oo. Lalo ngayon ha. Kung sa China, ang totoo ngayon, marami nang napupunong clinic sa Ubo ha. Mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China ha. Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo ng ubo, ma-hospital kayo. Kung may mahina pa puso nyo, may stroke kayo. Doon kaya may namamatay na matatanda. Ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Opo. Sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng 3 araw, 4, wala na, nasa loob na ng baga. Magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. Pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, Maganda nakarecord. rin po, Dok, sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Kasi nakita ko dun sa okay din sa tenga. Oo. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Ang Oo. ganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multipurpose spray Yung iba alam nyo, kaya sa Las Vegas nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo ron. Bakit? Lumakas. Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI. Ang dealer daw yung nurse. Nagkaroon ng UTI, kung ano na ininom, ito in-spray sa puwerta. Ayun na isa. Kaya doon sila ay maraming nurse, malaking ospital. Ayan. Kaya hindi lang yun, sinabi sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam nyo kung ano yung laman nito? Kung ano yung ginagamit ng ating katawan sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bakterya panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Kayo na-stroke kayo. Opo. Kaya lang na-hospital kayo. Ba't kayo na-hospital? Kasi sinumpong ako ng UTI ko. UTI, okay. Anong nangyari yun? Tapos, inobserban ko 4 na araw. Ay, lumalala. Tapos, nasabayan pa yung nagjita ako. Nagjeta, Opo. Ngayon, Lumala yung UTI. lumala. Okay. Tapos, hindi na ako makatayo. Kailangan alalayan ako ng anak ko. Umina, kayo ng amina. Opo, hindi ako makatayo para akong papel. Okay, lambot na lambot. Opo. Tapos, wala akong lasa sa pagkain. Lahat, oo. Oo, pati tubig, walang lasa. Oo. Pero Yun. pinainom kayo antibiotic, di ba? Nung pumunta ako sa ospital, Oo. yun, ang binigay ni doktor, antibiotic, sa loob ng 7 araw. Oo. Ano, kamusta? Naayos naman? Masakit pa rin. Oo, okay. Ngayon, nung nagpunta ako, may naramdaman ako, nakita naman ninyo. Oo, wala po na kayo Hinang-hina dito nun. ako. Oo nga, Oo. naawa nga ako sa inyo eh. Tapos, nung umihi ako,
sabi ni Nora, mag-spray ka, ate. Ito, spray, Opo, ha? ito, yan. Ayan, yan, ha? Ito yung nasa loob ng box. O, sige. Minsan lang. Isang beses lang. Hindi ko na inulit. O, sige. Sa Na- puwerta ito, ha? Opo, Okay. nawala po. Nawala na, di ba? Opo. Tapos, pero ang maga, nandito pa. Okay. Ang ginawa ng anak ko, nag-hot compress kami. Oo, compress. Oo. Kamusta na? Tapos, nawala. Gano'n. Yun, Hanggang ngayon, nawala. ngayon. Opo. Pero alam ko, matagal yun ang problema yung UTI. Noon pa, nung dalaga ko, may UTI Palagi, na. ano? Opo. Susceptible kayo sa UTI. Opo. Bali, ngayon lang nag-trigger ba? Trigger uli, no? Opo. Okay. Sa iba pa ba? Sa ibang kamag-anak nyo? Sa apo ko, sunod. Kasi Apo nyo, natrangkaso. apo? Oh, natrangkaso yung apo ko. Oh. 7 years old. Sabi ko, nagtawagan kami sa telepono kasi yung anak ko doon nakapag-asawa sa Imos. Okay. Di malayo kami. Gatawagan lang kami. Binalita niya na mami may trangkaso si May trangkaso yung anak niya. Opo, masakit ulo. Sabi ko, kasi binigyan ko dok ng pang-spray. Nagbigay na pala kayo nung una pa. Opo. Okay. Kasi kung ano mayroon ako, binibilihan ko rin siya. Kaya bumili Itong ako. spray na to, abiso, ha? Opo, opo. Ayun, ang spray nasa loob. O, sige. Bumili ko yung mayit. Oh. Tapos yung isa binigay ko sa kanya kasi niwala ko dito. Oh. Kaya sabi ko para mayroon din sila. Oh. Inisprayan niyang apo ko. Ano nangyari? Pinainom niya. Kinabukasan, Wala. tumawag, wala. Mabuti naman. Oh. Ano pa ang karanasan nyo riyan? Ay naku. Kaya sinasuggest ko sa mga kaibigan sa kilala ko na kahit sugat, spray nila. Yung manugang ko, aksidente na napaso. Paso, okay. O, sige, Opo, sige. sa Maganda paa. yan. Ano nangyari? Ang ginawa ng anak ko, kinuha yung pang-spray sa akin. Oh. Lumipat sa kabila, sprayan niya yung paso kasi Ano nangyari? hindi makalakad, hindi pumasok. Ngayon hindi ko nakita, Di ba? pero nakapunta na sa bahay, di ibig sabihin, nakalakad na. Ibig sabihin, nung napaso siya, hindi siya makalakad dahil doon sa sugat. Ilang araw na. Nung nag-spray, nakalakad na. Inisprayan ng anak ko. Okay. Ay, mabuti. Okay. Ano pa? Tapos sa ngayon, may UTI yung manugang ko. Tapos, sinishare ko sa kanya, sabi ko mag-spray ka. May UTI. Opo. Manugang nyo. Oo. Sabi niya Ngayon, mag-spray. oo. Ano sabi? Wala pa. Tapos, in-spray niya. Di 4 na beses isang araw. Okay. Kasi, yung ihi niya masakit. Okay. Sabi ko, mag-spray ka. Ano nangyari? Kasi marami naman kami spray dahil nag-special offer kayo, bumili ako. Okay. Tapos, yun, nung may kinabukasan, sabi ko masakit pa, mami, nabawasan. Nabawasan. So, Oo. nakatulong. Oo. Tapos, Kailan nyo in-spray? Yung UTI niyan? nung isang araw lang. Isang araw lang. Oo. So, hindi nyo pa alam. Ay, ngayon. kamusta Tapos na siya? ngayon, naman, pangalawa, nag-spray na naman. Tinanong ko, sabi ko, masakit pa? Wala na, mami. Nakatulong, ano? Opo, nakatulong. Tapos sabi ko, sige, mag-inom ka ng banaba, tuloy-tuloy mo. Banaba, makatulong Oo. yun, oo. Tapos hanggat may sakit, ituloy-tuloy mo ito. Itong spray, ha? Ito yan, Opo. ha? Yun. Sige. Tapos yung anak niya, masakit ang ngipin. Okay. Sinabihan ko, sabi ko, spray mo dito sa pisngi. Okay. Tapos, sprayan mo pati bunganga. Okay. No. Gumaling. Galing din, no? Opo. So, kayo nagpapatunay na totoo talaga to. Opo. Pero hindi ito gamot, ha? Don't forget, hindi gamot ito. Kung wala kayong remedyo, di ba? Pero ito, mouth spray lang ito, ha? Pero maraming natulungan. Marami akong beses na patunayan ito na epektibo. Yun. Hindi na sila umiinom ng timpra, ito na lang. Pero no, ay mabuti Opo. naman, ha? Opo. Ito, may katabi sila, ha? Ito, ito katabi. Ito, ang laki ng sugat na yan, eh. Nabawasan, di ba? Ito yung spray, di ba? Ito yung ginamit nyo. Ito yung misis niya. Tingnan nyo na gumanda na, ang laki nito, parang bakuang na yan, eh. Ito yung misis niya, pakita ko nyo ito. Paawakan nyo. Nakatulong mo ba yan doon sa sugat? Malaki yung tulong. Pakita nyo gano'n. Ito, nakatulong ba? Malaking tulong yung sugat niya na tuyo. Yun, ha? Yun na ini-spray nyo, di ba?
Mabuti, tutuloy nyo lang ha, habang hindi pa na ano ha. Kasi ang laban nito, ano ba laban nito? Ba't na rin natutulungan? Ito, kung ano yung ginagamit ng katawan natin para sa virus at bacteria, parasite, etc. Nilagay ko lang dito. Ano ang laman nito? H2O2 tsaka zinc. At ito, nung panahon ng pandemic, awa ng Diyos, mahigit 80,000 ang gumamit ito, hindi pa kami namatayan kahit isa. Sipon pa lang. Pag sipon, i-spray nyo, kadalasan nawawala na. Pero hindi ito gamot, inuulit ko, mouth spray ito. Kung nakakatulong, di salamat. Di ba? Sige. Ano pa? Meron pa isa. Yung bunso kong anak, Oh. nag-opisina. Oh. Siyempre, may dala siyang laptop. Laptop, okay. Oh, dumating sa bahay, pumunta sa bahay. Okay. Tapos sabi niya, ang sakit ng binti ko at saka ang didi niya kasi Bakit ba sakit ang dalawang didi? araw pa lang na-opera, dalawang buwan pa lang siya na-operahan. Nodules, na-opera ng nodules, yung bukol. Opo. Okay. Tapos pinabiopsy namin, hindi naman cancerous. Binay. Ano lang, yung tawag Hindi, binay yun, binay. Oo. Oh. Yung kulani. Bakit sumakit? Ano nangyari? Kasi mabigat nga o dala niya. Laptop. Opo, at saka mga papeles kasi So, anong ginawa niya? supervisor kasi siya. Ang sabi ko, pagdating niya, anak, i-sprayan mo. Yun, wala pang 5 minutes. Sabi ko, ano, masakit pa. Kaya tinanong ko, utusan ko sana na sprayan uli. Sabi niya, wala na, mami. Sabi ko, pati yung piklat, yung inoperahan, i-sprayan mo rin. Sabi ko. Di at least nakatulong. Pero ito, meron akong karanasan na iano sa inyo, ha? Yung anak ko, although napangasawa niya na yon, meron dalagang pumupunta sa amin. Nagpa-pedicure. Noong nagpunta, nakita ko, nangingitim na yung yung lalaki. Ano ba yung tawag doon? Na marder. Maitim na. Masakit, iikang-ikang. Sexy, tapos naka-short pa. Sabi ko, sagwa naman yan, naka-short ka. Tapos iikang-itas ang itim. Sabi ko, spray mo ito. Yun nga, spray mo ito. Hindi kwentuhan, tsaka masakit. Alam mo, wala pang 1 oras, sabi niya. Bano wala? Tapos lumakad, hindi na ikang-ikang. 1 oras lang. Kaya totoo yung sinasabi nyo. Nakatulong, di ba? Mula nung na-stroke ako, parang napituan ba yung labi ko? Di ba nangangapal? May minsan dodugo Nabubulol? Hindi naman nabubulol. Itong labi ko, tinutuklap ko ng dudugo. Nagdudugo. Ngayon? Ini-sprayan ng anak ko. Kaya ayan, nawala, di ba? Manipis na. Mapula Pero na yan. manhid pa. Sige. Pero hindi na nagda-dry. babalat. Hindi nag-chip, ano? Mabuti naman, ha? Sige, ha? At least marami tayong matutulungan ito, ha? Sipin nyo, UTI, corona, di ba? Okay. Maraming salamat, ha? Sana doon sa mga nag-iisip pa para sa UTI o may sugat, yung kilikili, may amoy yung kilikili nyo o yung tagyawat, sinisipon madalas, ito, subukan nyo ito. Subukan nyo lang. Hindi naman gamot ito, kundi baka makatulong, ha? Okay, salamat. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year.
to be excellence in business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?